Kristiyano ito. Hi, hello kapatid. Yan, welcome po sa umagang ito. Tunay nga po na nagagalak tayo at masaya tayo na makita yung ating mga kapatid na magsama sa araw nito para magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. And alam ko, nandun yung excitement para tayo yung magpurik sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Tunay nga po kung gaano tayo ka-excited, kung gaano tayo nakasaya ngayon sa araw nito. Masigit na masaya si Lord na makita Kanya sa araw nito. Amen? Amen po ba? Kaya po, tayo yung lumapit sa Kanya. And hayaan po natin na buksan ni Lord yung ating mga puso. Huwag po natin pigilan. Hayaan po natin buksan yung ating puso. And hayaan po natin na mabuksan si Lord sa buhay po natin. Amen po, tayo po dumulog sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, aming Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil isang pribilehiyo para sa aming Panginoon na kami po sa umagang ito ay makakalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Salamat, salamat sa walang sawang pagsama mo sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng banta ng virus na yung Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lagi mo kaming sinasamahan. Tinatago mo kami sa iyong banal na likuran. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pag-iingat mo. Dahil sabi mo nga po sa iyong mga salita, hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Dakila ka aming Ama sa umagang ito. Tunay nga po na walang pagsigla ng aming katuwang Panginoon dahil Ikaw, O Diyos, ay aming nakaniig magsimula pa po kaninang umaga. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig na walang sawang pinararanas mo sa amin, Panginoon. Salamat sa napakalawak ng pag-unawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kami andito, Panginoon, nagpapakatatag, nagpapakasipag, Panginoon, sa iyong ubasan na aming Ama. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil patuloy na yung karunungan ay hindi mo pinagkait sa bawat isa sa amin, na patuloy na saliksikin anuman, Panginoon, ang patungkol sa iyo upang ito po ay magamit namin sa aming pamumuhay, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, aming Ama. Tunay nga po na nandito kami sa umagang ito upang ikaw ay aming papupurihan, pasasalamatan, higit sa lahat. Sambahin ka namin sa iyong pangalan at sa katotohanan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, aming Ama. Sa umaga pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Saliksikin niyo nga po anuman ang karumihan na nakikita mo sa aming buong pagkatao. Simula sa aming uluhan hanggang sa aming talampakan, Panginoon, patawad aming Ama, dahil ikaw lamang, O Diyos, ang siyang nakakatalo sa aming mga karumihan, ng aming mga buong pagkatao, Panginoon. Kaya ulihin sa iyo, Panginoon, ito ay hindi namin may pagkakaila, Panginoon. Patawarin mo kami sapagkat ikaw ang Diyos na palaging kuminsan hindi po namin nababantayan ang aming mga oras na naaagaw pa ito ng aming mga pangangailangan sa aming buhay, Panginoon, mga alalahanin. Patawad, Panginoon, patawad. Dahil patuloy na kami po, Panginoon, ay andun yung iningatan mo kung anuman ang mga lumalabas sa aming mga bibig, sa aming mga, lalo tigit yung aming mga iniisip, Panginoon. Patawarin mo kami, higit sa lahat, Panginoon. Sa puso ka, Panginoon, tumitingin sa bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat po sa kapatawaran na ginawad mo na sa bawat isa sa amin. Ando na, Panginoon, yung aming kagalakan na sa umagang ito, ikaw, O Diyos, ang aming siyang mapapurihan. Lalo tigit, banal na Espiritu, inaniyahan ka namin sa umagang ito na kami po ay pangunahan mo sa kabuuan ng gawain na ito, Panginoon. Magsimula sa aming pag-aawitan, ikaw, O Diyos, ang siya namin mapapurihan, mapagiti sa mga awitin na inihanda po ng aming praise and worship na si Danilo, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito, itago po, Panginoon, sa iyong banal na likuran. Lalo tigit, Panginoon, yung magbabahagi ng iyong mga salita sa umagang ito. Pakabanalin mo po ang kanyang buong pagkatao at hindi po ang kanyang sarili ang siyang naming makita, kundi ikaw, O Diyos,
ang siyang nandito sa aming harapan na nagsasalita sa umagang ito. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na kung sila man po, Panginoon, ay papunta pa rito, ingatan mo sila, Panginoon, maging ang mga kapatiran po namin na nasa kanilang mga tahanan, na mga nanonood, Panginoon, nakikinig sa pamamagitan ng Facebook Live, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, anuman ang mga sitwasyon nila sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Alam po namin na mula pa po kanina may ginagawa ka na po, Panginoon, na pagpapalain mo ang lahat ng mga nagtitiwala sa iyo sa umagang ito. Dahil sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang siya naming bisita. Ikaw ang siyang magsilbi naming audience, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, itaboy mo, Panginoon, anuman ang gawa ng kaaway upang hindi magambala, Panginoon, ang iyong gawain na ito. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Ito po ang aming samong panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Mga kapatid, lapakan mo si Lord. Sobrang napakabuti ng ating Panginoon sa bawat araw. Tunay na ano man yung pangangailangan natin, ipagkakalob yan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kita niyo po ba, ilang buwan na tayo nasa pandemic season, pero still nandun yung presence ni Lord at hindi niya tayo pinapabayaan. Amen po ba? Amen. At basahin ko po sa Isaiah 6 verse 3 ng paulit-ulit hanggat hindi po kayo sumisigaw ng papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Isaiah 6 verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout your hallelujah praise to God. Praise your name. We praise your name, Holy Father. Praise your name. We open our hearts, O Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, kapatid. Open your heart. We want to see Jesus in the midst of your worship. Yeah. Hallelujah. Yeah. Praise your name.
will sing for joy. For every joy, Lord, na patuloy mo pinaparanas sa amin, Panginoon. And today nga, Panginoon Diyos, if we call to you, you will answer us, Panginoon Diyos. And if we run to you, Lord, you will run to us, Lord. At salamat. Dahil kailanman, Panginoon Diyos, hindi mo kami tinalikuran, Panginoon. Kahit na kami nagkakamali, nagkakasala, you are still there, for God. Lagi ka nandyan. At handa mo kami niyakapin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon Diyos. Oh, Holy Father God, thank you for coming to this earth to give us hope, to give us salvation, Lord God. Hallelujah. Kagaya ng pagbalik, Lord, 2,000 years ago, kung saan binigyan mo ng pag-asa ang bawat tao, ang bawat nilalang mo ng Diyos. And we are looking forward, Lord God,
nagugundin ang ipaparanas mo sa mga oras dito, precious. You will give us hope. You will heal our land, our God. Salamat. For you are the light of this world, Lord. Salamat po, precious. We open our hearts to you, Father God. Let your Holy Spirit be with us. Oh, Father God, let your fire burn us away this morning.
church. It's your time to sing your praise, to sing your worship. It's your time para magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. It is the right time to speak. Wow, church, come on. Hallelujah. Gusto ni Lord na marinig sa'yo. Mula sa'yo yung pasasalamat. Mula sa'yo yung pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Come on, church. Shout your praise. Shout your worship to God. Give your thanks for all the good things ginawa niyo sa buhay mo. Oh, worship. We're here to worship. Diyos na ginawa sa buhay mo. Oh, God is so good in your life. He deserves your praise. He deserves your worship. Oh, your worship. Worship. Let's sing one more time. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Sing to God, here I am to worship. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Hallelujah. 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 Worthy. You're worthy of all praise, Lord God. The King of all kings, the Lord of all lords. And we are here to worship you. We are here to bow down in worshiping your name, Father God. Salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming buhay. Tunay pa rin, Diyos, na hindi namin kaya mag-isa. Hindi namin kaya mag-isa, Lord, kung hindi ka namin kasama sa bawat araw. At bawat katagumpayan na aming natatamasa, Panginoon Diyos, we recognize you na ito po'y nagmula sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng blessings, Lord, na pinagkatiwala mo ninyo sa amin, sa bawat pamilya ng Great Comando Christian Church. We recognize you, Lord, sa ito po'y nagmula po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat sa bawat kagalingan na patuloy mong pinaparana sa bawat isa. We recognize you na ito po'y nagmula sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, everything na meron kami ay nagmula po sa inyo, Panginoon Diyos. You deserve all the glory, Father God. You deserve all the worship, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Dahil sa bawat araw, Ikaw ang siyang aming kasama. Ikaw ang siyang nagliligtas sa amin sa anumang kapahamakan, Panginoon. Ikaw ang siyang naggagabay, nagbibigay sa amin ng kasiyahan, ng kagalakan sa bawat araw, Panginoon Jesus. And thank you
for binding our family with your power, with your greatness, Lord God. Salamat, Panginoon Diyos, for your power, for your word, Lord God. Thank you, Jesus, for embracing us sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. Salamat dahil patuloy mong niyayakap ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po. Maraming salamat. We are giving you all the glory, honor, and praises in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga na talagang araw-araw ay lalong-lalo araw po ng linggo ay talagang napakasarap na magpuri sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba? Lalo na nga po yung kanyang pong mga anak ay sama-sama na nagpupuri sa kanyang dambana at sa kanyang templo. Yan. Kaya naman, sabi nga yung atin pong tema ngayong buwan po na ito ay hindi ako titigil. Kasi sabi nga po natin, hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Sa laban na ito. Sa laban na ito. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Sa pamamaraan ng Diyos. Sa pamamaraan ng Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Sa aking mga gawain. Sa aking mga gawain. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa pagsamba sa ating Panginoon. Yan, purihin po yung Panginoon dahil tunay nga po, sabi nga sa kabila ng ating pong mga kinakaharap na pagsubok, problema, o ating pong mga dinaranas, lalo nga po sa panahon nga po na ito, may talagang inihikayat po tayo ng ating pong mensahe na bawat isa po sa atin ay huwag huminto, huwag pong tumigil sa ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan, muli po, balikan po natin yung ating pong tema noong nakaraan pong linggo. Yan. Bago po tayo magsimula, kaya basahin po muna uli natin yung ating pong verse na sinasabi po sa Gawa 19 verse chapter 20 verse 19 hanggang 24. Yan, tayo po lahat, basahin po natin ng sabay-sabay muli yung ating pong teksto natin pong patungkol po doon po sa tayo po ay hindi dapat na tumigil. Yan, sige po tayo po lahat. Ready, go! Naglingkod ako sa Panginoon ng buong pangumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nanginig magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego man, ay pinarakalan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa aking Panginoong Hesus. Ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito: sa bawat bayang dinadaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko man lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Yan. Yan po, yung unang mensahe nga daw po, ay pinamagatan po natin hindi tayo hinto ngayon sa digmaan o sa labanan na ito. At ngayon nga po ay pag-uusapan naman po natin na kung paano po tayo hindi maaaring tumigil kahit may mga pagsubok o mga pagluha o mga may tukso na ating pong mga nararanasan. Ngayon po, yung ating pong mensahe ay hindi po tayo dapat tumigil ngayon sa ganitong paraan o sa ganitong mga pamamaraan. Kaya po ninyo na ipaalala sa inyo na kung ano po yung sinabi nga po ni Apostol Pablo patungkol nga po sa ating pong nabasa na yan sa Gawa chapter 20 verse 19 hanggang 24.
Sinabi niya po dyan na kahit na dumaan nga daw po siya sa mga maraming pagsubok o mga bagay na naging sanhi ng kanya po mga naranasang kaguluhan, pagluha, pagsubok, at maging nga yung mga pagtukso. Yan, sinasabi niya na wala pong mga bagay dito yung makapagpapalayo sa kanya sa ating pong Panginoon. Kung gaano daw po natin kailangan malaman ng mga maraming Kristiyano upang mapagtanto na hindi natin maaaring payagan na mangyari sa ating paligid o yung tayo po ay malipat doon sa ninanais po ng Diyos na gawin po natin, at kung paano tayo nais ng Diyos na tayo po ay mabuhay. Yan. Sabi nga, napakahirap bagamat marami sinasabi natin na tayo po ay mga tunay na mga anak ng ating pong Panginoon o tayo po ay isang mananampalataya, subalit hindi nga po tayo exempted doon sa mga nararanasan po natin mga pagsubok o mga problema na dumarating po sa ating buhay. Bagamat mahirap, di po ba? Sabi nga, maaari po tayong magpatuloy para po sa kalwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. Sabi nga, magagawa daw po natin magagawa po natin ito dahil po doon sa pinagkakalob sa atin ng ating Diyos Ama. Yung kanya pong pagsama o lahat ng ating pong pangangailangan, ito po ay tinutugunan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya dapat daw po tayong manatili sa paraang nais ng ating Panginoon na gawin sa atin. At sa paraang nais ng Diyos na tayo ay mabuhay. Yan, sabi nga, hindi tayo titigil ngayon sa ganitong paraan. Yan nga po, yung teksto po natin ngayong umaga na to ay mababasa naman po natin sa Hope, chapter 23, verse 3, tapos 8 hanggang 12. Yan, basahin po natin muli na sabay-sabay yung teksto po natin ngayong umaga po na ito. Sige po, tayo po lahat, go! Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Verse 8, yan. Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan, hindi ko rin siya makita sa gawing kanluran, hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga, at sa bandang timog, di bakas ay wala. Huwing alam ng Diyos ang aking bawat hakbang, kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Yan, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nga po Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, sa iyong mga salita, na patuloy po namin nababasa, pag-aaralan po Panginoon, lalo na sa aklat po ng Rome. Sa umaga na ito po Panginoon, ang iyong mensahe ay patuloy Lord na pagkalooban mo kami ng karunungan, bukas na puso at isipan, at tungin mo ito po Panginoon sa aming po mga puso, at ikaw po ang siyang patuloy na sumama habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga banal na salita. Patuloy po namin maranasan ang iyong Santong Espiritu sa lugar na ito po Panginoon, at maging sa mensahe po na ito ay patuloy Lord na pagpalain mo ito po Panginoon. Salamat po, gamitin mo lamang po akong daluyan po Panginoon ng iyong mga salita, at patuloy Lord na ikaw po ang siyang makita sa aking pong harapan po Panginoon. Salamat po. Ito po yung aking sapang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Nasabi nga daw po dyan sa kabanata po ng 23 po ng aklat po ng Hope, sa kabila nga daw po ng lahat ng bagay na pinagdaanan ni Hope, pinagdaanan niya na yung daanan ng Diyos ay ang paraan para patuloy siyang lumakad doon at siya ay hindi po tumigil. Di po ba? Sabi nga, hindi niya alam, sinasabi po doon sa verse 3, hindi niya alam kung saan siya matatagpuan. Pupunta ko sana kung siya sa kanyang kinaroroonan. Yan, sabi nga, sa dakong silangan, hindi ko siya matagpuan. Kundi sa dako rin ng kanluran. At hindi niya rin daw po siya makita doon sa dakong hilaga, at maging sa bandang timog, ni bakas ay wala. Yan. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Yan, kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat ang landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumis sa ibang daanan. Ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan, at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan.
Tunay nga po na sa kabila nga po, marami po mga naranasan na pagsubok, di po ba, kung talagang maraming beses na po natin nabasa o pinagnilay-nilay yung kanya po mga salita, talagang sabi nga ay wala nang hihigit pa din dito sa mga tinanas ni Job ng mga pagsubok. Yan. Sabi nga, kung siya ba hindi tumigil sa daan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng kanyang mga problema at mga pagsubok, yan, sa atin po ba na panahon o sa atin pong kalalagayan ngayon, kinakailangan ba na tayo po ay tumigil sa atin pong mga pinagdadaanan o sa atin pong ginagawang paglilingkod o tayo po ay dapat ba na tumigil sa pamamaraan ng ating pong Panginoon? Hindi po ba dapat po hindi? Kaya nga po, ano man po yung mga pagsubok o ano man po yung ating pong mga pinagdadaanan, dapat tayo po ay patuloy na lumalakad sa daan ng ating pong Panginoon. At kung meron nga rin po akong isang nababasa palagi sa mga sinishare po ni Pastor Roder, di po ba, ng mga Bible verse o sa kanyang mga devotion, talagang sabi nga, buong pamilya sila na sila po ay inihikayat. O sa bandang huli po nun, marami siguro mga friends po ni Pastor Roder, di po ba, yan, talagang makikita natin doon na hinihikayat niya na tayo po ay dumaan sa araw-araw na pagsubok o tayo po hinihikayat na dumaan sa pamamaraan po o sa salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya po napakasarap po yung mga ganong mensahe na talagang ini-encourage po yung bawat isa na patuloy po tayo. Sabi nga, mag-isang panahon nga po ngayon ng maraming alalahanin, maraming mga pagsubok, eh talagang dapat po tayo po ay magpatuloy sa sa mga pamamaraan o sa paglakad sa kanya pong mga salita o sa daan po ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, napakasarap po ng mga ganong encouragement sa bawat isa po sa atin na sa kabila nga po ng mga pagsubok na yan, ay hindi po tayo dapat tumigil. Hindi po tayo dapat huminto, kundi tayo po ay patuloy na lumakad sa daan ng ating pong Panginoon. Sabi nga, hindi daw po tayo maaaring tumigil o huminto ngayon sa ganitong paraan sapagkat mayroon tayong parehong kamanghamanghang Ama na dakilang Ama na nasa langit. Amen po ba? Na nagbibigay sa atin ng mga paggabay upang paglingkuran natin yung ating pong Panginoong Diyos. Kaya naman sa umaga po na ito, patuloy po tayo sa ating pong mensahe na hindi po tayo titigil ngayon sa paraan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa paraan ng Diyos. Sabi nga, hindi tayo maaaring huminto ngayon o tumigil sa ganitong paraan dahil, una, ano po yung unang puntos po natin? Una, ang kaugnayan ng ating Ama na nagkakaloob. Sabi nga, ito ay isang personal na relasyon na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Sa paraan po na ating pong natagpuan yung ating spiritual na pagsilang. Sino po ba ganito yung sinabi nga na born again? Amen, di po ba? Napakasarap po na tayo po ay isinilang na muli sa Espiritu. Ang Diyos ay hindi maaring tawagin, hindi daw po natin maaring tawaging Ama hanggang sa hindi po tayo nagkakaroon ng spiritual na pagsilang o yung sinasabi nga po na ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, ikaw po ay born again at hindi mo malalaman daw po nga po yung pamamaraan ng Diyos hanggang sa pagkaroon ka ng spiritual na pagsilang na iyon. Amen po? Talagang kapag ikaw po ay tinanggap mo yung Panginoon bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay isinilang na muli sa Espiritu, at sabi nga ay malalaman mo yung pamamaraan ng ating pong Panginoong Diyos. Kailangan po nating ipanganak na muli. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Yan po ay mga nagawa na po natin o tinanggap na po natin yung ating pong Panginoon Jesus. Gaano daw po katotoo ay mga
na ang sino mang tunay na ipinanganak o yung tunay na born again na tumigil sa pamumuhay, alinsunod daw po doon sa pamamaraan ng Diyos. Kung siya ay nagbigay ng kaligtasan ay sa isang tiyak doon sa nananahan po sa ating pong puso. Di po ba? Dapat kapag ka po tinanggap po natin yung ating pong Panginoon, di ba, sa ating pong tagapagsabi nga noon, kung ikaw, tinanggap mo na ba o ligtas ka na ba, tinanggap mo na ba yung Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay? Sabi niya, opo. Ay saan nananahan si Jesus? Sa langit. Yan, sabi nga dapat po bilang isang nakakilala sa Panginoon, bilang isang anak ng ating Panginoon, dapat po yung ating pong Panginoong Jesus ay nananahan po sa ating pong mga puso. Amen po ba? Sabi nga palagi po, yung lugar po natin yan, yung puso po na yan, isang special na lugar po yan. Yan. Mayroon pong kuwang dyan o mayroong nakaluklok dyan, nananahan dyan yung ating pong Panginoon Diyos sa ating pong mga puso. Yan po ay isang lihim na lugar na dapat ayan nga po sa puso po natin nananahan yung ating pong tagapagligtas. Amen po? Yan. Sabi nga tanging ikaw at ang Diyos ang pinapayagan ng mga tiyak na special o tiyak na lihim ng mga lugar sa iyong puso kung saan nagaganap ang isang bagong kapanganakan. Ganyan daw po ka-personal yung mga kaganapan na ito kapag nangyari po na ito na ang ating pong Panginoong Hesus ay nananahan po sa ating puso. At sa ganitong paraan daw po, natagpuan natin yung isang special na pakinabang. Ano po yung sinasabi sa Roma 8 verse 12? Sinasabi po dyan, mga kapatid, hindi tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Yan, hindi daw po tayo maaaring huminto sa mga ganitong pamamaraan dahil personal po tayong pinagtibay, personal po nating tinanggap, o personal tayong tumanggap sa ating Panginoon, at yung pagtanggap daw po natin na ito ay mananatili sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, manatili tayo sa ganitong paraan para sa ating pong dakilang Ama sa langit. Yan. Ito po ay isang pribilehiyo na pakikipag-ugnay na ibinigay niya rin po sa bawat isa po sa atin. Yan, sa pakikipag-ugnay po natin sa Panginoon, yan, masasabi po natin na ito ay isang maganda at pinagpalang ugnayan natin sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Amen po ba ron? Sabi nga ay isang maganda at pinagpalang ugnayan natin mula sa ating pong Panginoong Diyos. Yan na daw po, kung tumigil tayo sa paglakad, yan, tayo po ay titigil sa paglakad sa pamamaraan ng ating pong Panginoon, ay mawawala sa atin po yung kapayapaan. Mawawala po sa atin yung presensya ng ating pong Diyos. O mawawala po sa atin yung protection, yung pag-iingat sa atin ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat po, mawawala po sa atin yung mga provision na pinagkakaroon po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Sabi nga mo sa ating pong mga ginagawang paglilingkod, sabi nga talagang maraming mga pagpapala, bagamat tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, ay nandun pa rin po yung mga pagpapala na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, ilang buwan na tayong nasa pandemic, ilang buwan na tayong paulit-ulit, may mga ibang lugar, lalo na po dito sa Maribeles, maraming barangay, yung lockdown, ang biro ko kay kapatid na Albert kanina, buti nakalusot ka. Dahil tayo sisiman kasi kasama sa lockdown. Isang linggong lockdown yata o 2 weeks. Kasi talagang napakadaming nag-positive sa lugar po ng Maribeles. Kaya patuloy po natin isama yung ating po mga kapatid doon sa lugar po na yan ng Maribeles, sa lugar po ng Balanga. Kaya talagang hindi pa rin po sila nakakapag-gawain ng ganitong sama-sama kung gusto po magitan niya po ng mga online services po sila.
nagsasama-sama. Yan. Sabi ko nga, tuwing Webes po kasi, kasama din po ako dun sa, meron po kasing group ng CDC. Yan, sinama po nila ako dun sa group, nagkakaroon po sila ng D-group, sinasabi discipleship group. Tuwing araw po ng Webes, talagang po binabasa ko yung tungkol doon sa, kasi ako hindi naman din ako kasi yung nakakasama doon. Kaya babasa ko yung mga nakapost nila doon sa group, ay talagang hirap sila. Yung iba ay talagang gustuhin man nila na sumama, talagang hirap sila na makakonek doon sa gawain na yun. Kaya inisip ko, paano na kaya yung mga estudyante? Di po ba? Kasi hindi pa naman talaga ganun kalakas yung ating pong mga internet dito sa ating pong lugar. Sa sabihin na nga natin sa ating pong bansang Pilipinas. Yan. Kagabi habang nagbukas po ako ng Facebook, yan, meron na naman yatang bagong cell site na tatayo, di po ba? Yan, kaya kasi minarningan na yung mga yung mga smartphone, yung group na yan, na kung hindi nila babaguhin yung kanilang serbisyo sa internet, ay talagang gobyerno ang hawak. Yan, binalaan na sila ng ating presidente na hanggang December lang sila. Kaya dapat mapalakas nila yung kanila pong serbisyo. Yan, kaya sabi ko nga, talagang napakahirap din po na yung gano'n. Kaya naisip ko, paano na kaya ang mangyayari sa pag-aaral po ng ating pong mga anak, mga bata sa abangan. Sabi niya, abangan natin sa October 5. Yan, Teacher's Day. Di ba, ma'am? Teacher's Day. Yan. Kaya talagang patuloy din po natin isama sa panalangin yung mga ganong sitwasyon na nawa ay matugunan yung ganyang pag-aaral, online study ng ating mga anak. Kaya nga po, patuloy po tayo doon sa ating pinag-aaral, sinasabi nga pamamaraan ng ating pong Panginoon, patuloy na tayo po lumakad sa daan ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga, kapag nga daw po tayo ay tumigil, yan, mawawala po sa atin yung nga po sinasabing kapayapaan, di po ba? Kasi tumigil ka o humiwalay ka na sa ating pong Panginoon, huminto ka na sa yung pananampalataya, yan, mawawalan ka na ng kapayapaan. Diba? Sabi nga sa piling, sa presensya ng Diyos, yan, may kapayapaan. Amen po ba? Andyan po yung sa presensya ng Diyos, yan, lagi po tayong napoproteksyonan. Lagi po tayong binibigyan ng kanya pong mga provision, ng mga pagpapala, yung mga binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga daw po yung mga bagay na hindi laging perfecto sa buhay, ngunit sa ganitong parang daw po, tayo po ay nagkakaroon po ng malapit na ugnayan sa Panginoon at yung personal na pribileyo ang dahilan kung bakit daw po tayo maaaring hindi tumigil ngayon. Yan, dahil nga po yung sa atin pong mga nararanasan po na yan. Yan. Sa pangalawa po, ano po yung sinasabi po doon sa pangalawang puntos po natin na hindi tayo maaaring huminto ngayon o tumigil sa ganitong paraan dahil yan, ang responsibilidad ng ating Ama ay nagbibigay o binibigay. Yung responsibilidad po ng ating pong Ama ay siyang binibigay po sa atin. Yan. Sabi nga, naisip mo ba kung paano yan? Dahil tayo po ay anak ng Diyos, yan, responsable siya sa bawat isa po sa atin. Amen. Diba? Talagang sabi nga ay seryoso po yung ating pong Panginoon Diyos sa kanya pong responsibilidad sa bawat isa po sa atin. Ako sinasabi sa Lucas 12 verse 28 hanggang 32. Yan, pakibasa nga po. Yung pinarataan ng Diyos. Ulit, ready, go. Kung kinaraptan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya.
Kaya huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Yan, napakaganda po, di ba? Ang sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon, sabi nga, yung responsibilidad sa atin ng ating Ama ay Kanya pong ibinibigay. Yan, sabi nga, nagbibigay siya ng pananagutan sa kamalayan. Ano po yung sinasabi doon sa Lucas 12:30? Yung ating pong binasa, ang mga bagay na ito ay pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama ang kailangan ninyo at ang lahat ng iyan. Yan. Alam po na nga ating pong Panginoong Diyos yung lahat ng ating pong mga pangangailangan. Sabi nga daw po yung pandiwa po dyan na yung may pangangailangan, ito daw po ay nasa isang panahunan na nangangahulugang na ang ating mga pangangailangan ay marami at siyang pare-pareho. Yan. Sabi nga, ikaw at ako, dahil tayo ay tayo ay pare-parehas na nangangailangan. Kaya nga daw po, yung salitang alam ay nangangahulugang upang magkaroon ng kamalayan sa lahat po ng bagay. Yan, ang panahon na daw po ng pandiwang ito ay nangangahulugang palagi po niyang nalalaman ang lahat ng nakakaapekto sa kanya pong mga anak. Yan, alam po ng ating pong Panginoon Diyos kung yung ating pong mga pinagdaraanan ay talagang ikaw po ay maapektuhan o yung ating pong mga problema o mga pagsubok, ikaw po ay maapektuhan. Alam po ng ating pong Panginoon Diyos yan. Palagi niyang nalalaman nga daw po. Minsan tayo bilang mga magulang o bilang mga anak, ay hindi natin alam kung ano ang mga pangangailangan. Di ba? Yung mga magulang, di ba? Alam mo ba kung ano yung pangangailangan ng iyong mga anak? Kung hindi magsasabi yan, di ba? Hindi mo naman malalaman kung na kailangan po nila, hindi naman po tayo maghuhula. Sabi nga, may problema pala o may pangangailangan pala ang iyong anak, ay hindi nagsasabi. Kaya kung siya sinasabi ng magulang, hindi naman ikaw manghuhula para malaman ko kung ano ang iyong pangangailangan. Kaya nga daw po, maaaring hindi natin laging alam, ngunit laging alam daw po ng ating pong Ama sa Langit yung ating pong lahat ng ating pong mga pangangailangan. Ito po ay isang katotohanan. Amen po? Yan, alam niya ang iyong mga pangangailangan. Di ba? Sinabi dyan po dyan yung ating pong pangangailangan sa pagkain, maging sa ating pong mga inumin, di po ba? Maging sa ating pong mga pananalapi, sa pinansyal na pangangailangan. Lahat po yan, alam po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, di po ba? Sabi nga sa panahon nga po natin ngayon, di po ba? Pagka sinabing lockdown na kinakailangan suportahan ng gobyerno, di po ba yung isang lugar po na yun. Yan, minsan pag sinabing lockdown, yan talagang wala pong lalabas, kung hindi talaga kailangan. Kaya kinakailangan po, nakahanda po doon yung ating pong gobyerno upang suportahan yung lugar na naka-lockdown para nga po maiwasan yung pagdami yung pag-spread nga po ng coronavirus. Kaya nga po, sinasagawa po yung mga ganong sitwasyon. Alam naman po natin na kapag ka po inilockdown ay talagang mga ilang araw, ilang linggo, ay talagang nakikita mo bumababa yung pagkakaroon po ng sabi nga ay napaplatin yung curve. Ay kumukunti. Minsan nawawala na nga po yung lugar, yung nararanasan nga po ng coronavirus. Dito po sa atin, alam ko, yung sa lugar po ng Villafranca, yan, naka-lockdown po yan. Parang 2 weeks na po yata naka-lockdown yung kasi nung isa na dadaan ako doon, talagang sarado doon sa may tulay, sa may simbahan, na talagang sarado doon po. At talagang yung lugar po ng Villafranca po na yun ay marami pong nagpositibo po sa coronavirus. Kaya nga po, sabi nga, alam po ng ating pong Panginoon Diyos yung lahat po ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, sabi nga, alam niya ang iyong mga kailangan.
Yan, yun po yung dahilan kung bakit siya ay matapat at ginagawa po yung lahat ng pabor para po sa atin. Amen po? Yan, binibigyan ka ba ng iyong Ama sa langit ng pagkain? Amen, di po ba? Sabi nga ay, maging nga, sa panahon niya po ng mga ganyang pagsubok, talagang andun pa rin yung supply ng ating Panginoon. Binibigyan ka ba ng Diyos ng pananalapi? Yan, di ba? Yung mga kaway-kaway, sa mga nakakuha ng sap yan. Sabi nga kami, nalaman namin sap-sap. Yan, talagang ginagawa naman po talaga ng gobyerno upang matugunan po yung pangangailangan din po. Ginagamit yung gobyerno po natin, ginagamit yung mga pamahalaan ng Diyos upang matugunan nga po, lalo na yung mga pangangailangan po ng kanya po mga anak. Yan, amen po ba ron? Kaya nga, tayo po, kaya nasabi nga dyan na huwag po tayo mangamba, huwag po tayo mabalisa. Yan, alam po ng ating po Panginoon yung lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, sigurado tayong nagawa niyo ito para sa atin at yun ay isang kadahilanan na hindi natin nais na uminto sa ganitong pong pamumuhay. Di po ba? Sabi nga, pinagkakaloob sa atin lahat ng ating pong Panginoon, kaya naman hindi po natin dapat suklian na tayo po ay mutoy. Pandemic naman, hihinto muna ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. Ay, mayroon ng mga sitwasyon ngayon. Mapalad tayo sa lugar po natin na tayo po ay nasa modified general community quarantine. Yan, open yung ganitong limitado yung ating pong ginagawang pananambahan, yung paglabas-labas, ay talagang hindi kagaya sa ibang lugar na nasa ilalim mo ng MGCQ dahil sa bilang dami ng nagpositibo sa COVID, balik sila sa ECQ. Yan. Sabi nga, maraming mga bawal kapag tayo po ay nabalik doon sa enhanced community quarantine. Kaya nga po, hindi daw po tayo dapat tumigil sa mga ganitong pamumuhay para po sa ating pong Panginoon dahil binibigyan naman po tayo ng ating pong Panginoon Diyos ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, sabi nga, hindi tayo maaaring tumigil sa pamumuhay na ito para sa Panginoon dahil hindi ko makakaya na wala yung ating pong Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay. Kung tayo po ay hiwalay sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, sa susunod sa letter B, yan, nagbibigay siya ng pananagutan ng kanya pong kakayahan. Sabi nga, ang Diyos ay naglalaan para sa kanyang mga anak sapagkat mayroon siyang mga mapagkukunan. Sabi nga, mayaman yung ating pong Panginoon. Amen? Mayaman ang ating pong Panginoong Diyos. Kontrolado niya po lahat ng bagay. Ang kayamanan, mayaman yung ating pong Panginoon. Yan. At talagang, sabi nga natin ay siya po ang makapagsusupply po sa atin ng lahat ng ating pong pangangailangan. Mayroon siyang kakayahan na alagaan tayo. Po ba? Napakasarap po nun na tayo po ay inaalagaan po ng ating pong Panginoon. Masaya kaya nga po, sabi na, masaya niya ginagampanan yung responsibilidad na pangalagaan niya yung bawat kanyang pong mga anak. Sabi po rito, kung mapanatili niya na nung panahon nga daw po ni Noe, na yan, na panatili niya na iligtas yung angkan ni Noe sa baha. Yan, di po ba? At sabi nga, maging sa panahon po nila ni Daniel, di po ba? Nung napanatili po na iligtas ng Panginoon si Daniel, nung siya po ay ihagis dun sa kulungan ng mga leon, di po ba? O maging yung mga Israelita, kung napanatili po ng ating pong Panginoon na mapakain ng mana at mga sinasabi nga pugo, yung mga Israelite na ito doon sa ilang, di po ba, ng 40 taon. Yan, sabi nga ay, maging panahon po ni Moises, di po ba, na nagawa sa pamamagitan po ng Panginoon o sa pagsama ng Panginoon, nagawa ni Moises na hatiin yung dagat upang sila ay makatawid at hindi po sila abutan ng mga Egyptian o mga Ehipsyo. Yan. Sabi nga ay
marami po na maging yung himala na ginawa po ng Panginoon, di po ba, na pakainin yung 5,000 katao, di po ba, sa pamamagitan po ng dalawang isang tinapay at dalawang isda. Yan, di po ba, na marami pa nga lumabis nung kanya pong pakainin, yung 5,000. Kaya sabi nga, maraming mga bagay po o marami pong mga ginagawa upang ang kanya pong mga anak ay kanya nga pong pangalagaan. O maging tayo nga po, sa panahon nga po na ito, talagang patuloy na pinangangalagaan po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung hindi, baka kung sabi nga, kung saan na tayo napunta. Kaya kailangan daw po natin na manatili sa ganitong paraan at tayo po ay umasa sa kanyang kakayahan na tayo po ay kaya-kayang pangalagaan ng ating po Panginoon Diyos. Amen po? Yan. At sa letter C, sabi nga, nagbibigay siya ng pananagutan ng pananagutan ng pagkakaroon. Sinasabi po doon sa Lucas 12 verse 32, huwag kayong matakot, munting kawat, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama ay ibigay sa inyo ang kaharian. Diba? Sabi nga ay maging yung kanyang pong kaharian ay ibibigay po sa atin ang ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga, gumagamit siya ng mga pagsubok o yung mga kaguluhan o yung mga pagtukso upang ito po ay ating pong pagdaanan. Kaya subalit, doon nga po na kung tayo po ay nananatili sa ating pong Panginoong Diyos, yan, patuloy po na tayo po, kaya kanya pong pagtatagumpay, bibigyan niya po tayong tagumpay habang dumadaan nga po tayo sa mga ganitong pagsubok. At tayo po ay kasama po natin o tayo po ay dumadaan sa pamamaraan ng ating pong Panginoon Diyos, yan ang makakamit po natin ay tagumpay. Kaya nga po, hindi tayo maaaring huminto ngayon sa ganitong paraan o sa paraan ng Panginoon sapagkat siya ay may responsibilidad sa bawat isa po sa atin at tayo po nga po ay kanya po aalagaan o ibibigay niya po sa atin yung lahat ng ating pong pangangailangan. Amen po ba nun? Yan po yung pangatlo. Sabi nga, hindi tayo maaaring huminto ngayon sa ganitong paraan dahil yan, may mga tungkuling ibibigay sa atin po yung ating pong Ama sa langit. Yan, siya po ay nagbibigay ng katapatan. Di ba? Napaka-tapat po ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, matapat siyang nagbibigay sa bawat isa po sa atin. Tingnan po natin doon sa Lucas 12 verse 28, ano po yung sinasabi? Yan, kung dinaramtan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga ay, yung mga damo dyan sa parang o yung mga damo dyan sa mga tabi-tabi dyan, di mo ba? Wala naman nag-aalaga. Kung saan yan, talagang pinuputol na. At talagang makikita mo pagka ilang araw lang, tutubo na naman. Samantalang wala naman nag-aalaga sa kanila. Di mo ba? Maging sa lugar nga po ng mga bukirin. Yan, talagang makikita mo yung mga damo ay talagang sinusunog, i-spray ng mga pamatay sa kanila. Subalit, dumarating pa rin talaga yung araw o yung oras, yung tamang panahon nila na sila po ay muling tumutubo. Sabi nga, ganoon po kabuti yung ating pong Panginoon na tayo pabaga na kanya pong mga anak ay pababayaan. Sabi nga, yung damo nga sa parang ay talagang wala naman nag-aalaga. Kaya sumisibol. Yan. Kaya nga sabi nga, matapat siya na nagbibigay po sa atin. At pangalawa, siya ay matapat na pakainin tayo. Yan, di ba? Matapat na siya po ay pakainin tayo. Ano po sinasabi ko sa Lucas 12 verse 29 and 30? Yan, kaya nga huwag kayong labis na mag-isip. Huwag po tayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Yan, huwag na kayong mangamba.
ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga tao hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama ang kailangan ninyo, na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Amen. Natunay nga na talagang matapat po yung ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, lahat ay alam, lahat maging yung ating nga pong mga pangangailangan. At yung pangatlo po, siya ay matapat na nagkakaloob po sa atin. Sinasabi nga po doon sa verse 32 ng Lucas 12, huwag kayong matakot, huwag tingkawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama ang mga ibinigay sa inyo at naibigay sa inyo ang kaharian. Yan, ginalulugod na po ng ating Diyos Ama na maging yung kanya pong kaharian na ibibigay po sa atin. Dahil nga po tayo ay lumalakad sa ating pong Panginoon, sa daan ng ating pong Panginoon, at hindi po tayo nagsasawa, hindi po tayo tumitigil sa ating pong mga ginagawang paglilingkod, anuman po yung mga pagsubok, anuman po yung mga suliranin, alalahanin na ating pong nararanasan. Kaya nga po sabi nga, isang hikayat po natin, yung bawat isa na talagang sa mga panahon nga po na ito, ay manatili lang po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. At sa letter B, sinasabi nga po, nagbibigay din po siya ng bilang isang pagkakaibigan. Sa pagkakaibigan, po sinasabi sa Lucas, sa Kawikaan 18 verse 24, may pagkakaibigang madaling lumapig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Yan, siya ay isang kaibigan na naghahatid, o siya ay isang kaibigan na nananatili, at yung pagkakaibigan na yun ay patuloy na pinadadama sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga ay napakasarap na maging best friend po natin ng ating pong Panginoon. Hindi lang Panginoon, hindi lang tagapagligtas. Sabi nga masasabi natin na isa siyang mabuting kaibigan. At nagbibigay siya ng at sa letter C, sinasabi nga po, siya po ay nagbibigay sa kanyang pagiging ama, yung kanyang pong fatherhood. Siya ay isang mapagmahal na ama. Amen po ba? Yung ating pong Diyos Ama. Yan, talagang sabi nga, siya po ay mapagmahal na ama, isang nangungunang ama. Wala nang higit pa, isang siya rin po ay isang ama na naghahanap. Di po ba? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sabi nga, hindi, yan yung tatlong puntos po na yan, natin pong napag-aralan. Talagang masasabi po natin na talagang napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. At kaya nga po, dapat na hindi po tayo tumigil hindi po tayo tumigil huminto ngayon sa paraan ng ating pong Panginoong Diyos. At sa ating pong pagtatapos, sabi nga po, ang buhay ay isang komplikado at mahirap at napakalaki kung minsan, di po ba? Yan. At sa ngayon nga po, ang mundo nga daw po ay patuloy dun sa mga kaguluhan o sa mga marami pong mga pagsubok na ating pong mga naranasan, at yung mga mundo nga po ay talagang nasabi nga natin ay talagang nagiging marami po yung nagiging pong masama. Subalit, nakakasiguro po tayo, nakakasiguro ako na natutuwa ako dahil tinanggap ko yung ating pong Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Nakakasiguro po tayo na tayo po ay ligtas. Amen po ba? Yang sabi nga dyan, hindi tayo maaaring huminto ngayon sa ganitong paraan dahil ang paraan ng Diyos ang pinakamahusay na paraan at siya ang mag-aalaga sa atin. Amen po? Sabi nga po, dapat tayong dapat tayong magtipon sa dambana, yung mga ating pong ginagawa nito tuwing araw po ng linggo, at tayo po ay magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga nagawa niya para po sa atin at patuloy na ginagawa sa ating pong buhay. Amen po ba ron? Kaya nga po, nais ko na yung mga salita nga po ni Job na ating pong nabasa doon sa Job 23 verse 10 hanggang 12.
Yan, pakibasa nga po natin ng lahat para pa bago po tayo manalangin. Hindi po tayo pong lahat. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang aking kadalisayan. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Yan. Amen. Di po ba? Na kapag nga po tayo ay patuloy na tumatahak sa landas ng ating pong Panginoon, yan, patuloy na tayo po ay magkakamit po ng tagumpay. Amen po ba ron? Yan, sige, tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga salita. At dalangin po namin na nawa patuloy na ikaw po ang siyang sumama, patuloy na manatili po kami sa iyong presensya, patuloy na kami po ay lumakad sa iyong paraan po, Panginoon, upang ikaw ay patuloy po namin masusumpungan po, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe sa umaga na ito at patuloy na ikaw po ang siyang aming dinadakila, sinasamba sa aming po mga buhay. Manahan ka po palagi sa aming po mga puso at aming po iingatan po, Panginoon, na kami po ay magkasala po, Panginoon, upang hindi ka namin mabigyan ng anumang sakit po, Panginoon. At makita mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito na patuloy na lumalakad sa iyong paraan, sa iyong mga daan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy na samahan mo kami upang yung tagumpay, patuloy po namin maranasan hanggang sa kabuuan po, Panginoon, ng aming pananampahan na ito. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Let's give it time. Amen. Babasahin ko po sa umaga ito. Tungkol po ito sa mga mananampalataya kung saan andun yung pagtutulungan. Yan. Sa panahon ito, napakahirap. Yan, sabi nga natin, hindi exempted ang lahat ng mananampalataya, pero sa grasya at habag ng Diyos, ang lahat ng mananampalataya, yan, sabi nga, naandun yung pagtutulungan. Yan. Ito po yung sa Gawa chapter 4, verse 32 to 36. Nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at itinuturing ni Numan ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglayang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masaganang pagpapala ay tinataglay nilang lahat. Verse 34, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol, ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 36, ganun ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus na tinatawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Ito yung mga panahon na kung saan ang mga bawat mananampalataya ay naroon yung pagtutulungan. Yan. Hindi naranasan ng ibang mga mananampalataya ang paghihikahos at paghihirap dahil andyan yung ating mga kapatid, ang ating mga kapwa mananampalataya na handang tumulong. Pero anong sinasabi dito sa Gawa chapter 5, verse 1 to 11? Ito yung kwento na kung saan sa mag-asawang Ananias at Safira. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian, Ananias ang pangalan ng lalaki at si Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay sa Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. Verse 5, at nang marinig ito ni Ananias, siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak at lahat ng nakabalita ng pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot.
lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Verse 7, pag-aralang may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyayari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subuki ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuhay si Safira at sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa at nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Yan. Bakit ko mo po binasa ito ng buod? Yan sa atin ngayon, kapatid, sa panahon ng pandemic, marami ang walang trabaho. Yan. Bilang isang mananampalataya, lalo't higit sa mga magulang, na napakahirap ng sitwasyon. Yan, sabi nga kanina ni Pastor, yung Ama natin na nasa langit, kayang ibigay ang lahat. Pero paano tayo? Na may limitasyon ang meron tayo ngayon. Wala kang trabaho, saan natin kukunin ang ibibigay natin sa ating pamilya? Kagaya ng kwento na nabasa natin kay Ananias at Safira, di ba? Sa mga nauna, kung saan nagtutulungan ang lahat ng magkakapatid upang matugunan ang mga pangangailangan, ang wala pinagkakalooban. Ang mag-asawang ito na kung saan sa simula pa lamang, andoon yung pagsisinungaling. Sabi nga po, hindi po tayo sa tao nagtago, kundi sa Panginoon. Lahat po, batid po ng Diyos. Yan, batid ng Diyos kung anong ating mga pangangailangan. Yan, kanina din po sa binasa sa Lucas, di po ba? Napakapalad po natin sapagkat higit tayo sa mga mayang, sa mga ibon, sa mga damo na yan, na nilikha ng Diyos. Nilikha tayo, nakawangis niya, so hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, kung ano ang meron tayo ngayon, yan ay mula po sa Panginoon. Siguro noon, wala pa tayo yung mga bagay-bagay na yan. Yan. Nagpipray tayo, Lord, matanggap lang ako sa trabaho. 100% o 110% ibibigay ko sa iyo. Pero kapatid, kamusta ngayon? Naipagkaloob sa iyo ng Diyos, higit pa sa mga prayer mo. Minsan ito lang yung prayer mo, lumagpas pa doon. Nilagpasan pa ni Lord. Kasi si Lord kapag nagbigay, sobra-sobra. Di po ba? Once na inuna natin siya. Yung hindi natin hiningi, binibigay eh. Kung yung mga magulang nga, minsan kahit hindi natin sinasabi, nararamdaman niya ng magulang. Malakas pa ang pakiramdam ng magulang. Kahit hindi nila kailangan, pinagkakaloob natin. Ano pa si Lord? Siya yung may hawak ng ating puso, ng ating kaisipan, lahat-lahat ng meron tayo siya. So sa oras na ito, wag nating gayahin ang mag-asawang Safira. Yan, sabi nga hindi lang naman sa financial kundi sa ating mga oras, sa ating mga buhay, sa ating pamilya na meron tayo ngayon. Nakakalungkot po, maraming mga kapatiran tayo na uubos ang oras sa ano-ano mang mga bagay na ginagawa. Kumusta? Nakakarating pa ba sila sa mga gawain? O nakakapagbuklat pa ba ng Biblia? O nakakapanalangin pa ba sila? Nakakalungkot po kasi parang nakafocus na tayo dun sa mga sitwasyon. Nakafocus na tayo sa mga bagay na magkaroon tayo. Marami na po ngayon, marami ng sa pamagitan ng cellphone. Pasensya na po, ngayon lang ako nag-cellphone talaga naman. Marami na doon, nagbebenta-benta kahit natin po ba? So, hindi po yun masama. Ang importante po, yan, na ibibigay po natin yung tama para sa Panginoon. Napakapalad po natin kasi malaya na po tayo. Kung titingnan po natin sa Old Testament, nakakatakot po. Once na nagsinungaling tayo, nagtago, hindi tayo nagiging matapat sa Panginoon, ano ang nangyayari? Namamatay po agad. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa grasya niya, sa kabutihan niya, sapagkat meron tayong kalayaan. Tayo mismo sa ating puso, ang nakababatid ang Diyos lamang kung tayo ay patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Alam ko na naniniwala ko na sa Great Commandment Christian Church, marami po ang mga cheerful givers sa church na ito. Nagtitiwala, nagagalak po ako, isa lang po itong patotoo.
sasaksihan ko na ang bawat membro sa church na ito ay totoo kong nagkakaloob sa Panginoon. Kaya naman, ang panalangin ko po na patuloy itong pag-uumapawid sa Great Commandment Christian Church sa bawat isa sa atin. Tayong lahat, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa grasya mo, Panginoon. Salamat sapagkat Ikaw ang may-ari ng lahat ng meron kami, Panginoon. Maging yung bilang ng buhok namin, Lord. Alam na alam mo ito, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, tanggapin mo po ang aming mga handog. Tanggapin mo ito, Panginoon, upang patuloy, Lord, na kung saan sinabi mo, mas mapalad yung nagkakaloob kaysa tumatanggap. Panginoon, sa umagang ito, ano man ang hawak namin, ano man ang meron kami ngayon, Lord, pagbalain mo ito, Panginoon. At andon sa aming mga puso yung kagalakan, turuan mo kami na laging nagtatapat na maibalik yung karapat-dapat para sa iyo, Ama. Maraming salamat. Salamat sa mga hanap buhay. Salamat sa mga kaloob mong kalakasan. Salamat sa kalakasan, sa kagalingan, sa karunungan. Lord, lahat ng bagay na meron kami, maraming salamat. Maging yung mga pamilya namin na meron kami ngayon, Lord. Maraming salamat. Kaya Lord God, dalangin po namin na extend mo pa ang lahat ng mga blessings na ito na meron kami. Alam po namin, O Diyos, na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Kaya naman, tanggapin mo po yung aming mga ikaputhandog at linisin mo ito upang maging kagamit-gamit sa iyong bahay-sambahan. Aming Ama, maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka, malwalhati ka sa aming mga buhay. Ito pong aming sama-samang pananalangin, may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. May magkaloob? Siya ninyong marami na
TV, para naman po sa CBN, GCC, 10:30 a.m., GCC Limay Online Church, para naman po sa afternoon 3 p.m., GCC Limay Online Church, at sa Facebook naman po, GCC Limay Bataan. Let's get social. Sa Facebook po at GCC Live. Follow po GCC Limay sa YouTube, GCC TV sa Podbean. Follow GCC Limay sa Church Online at GCC Limay Online Church. Keep yourself safe. Lagi po yan pinapaalala saan man tayo magpunta, sa bahay man or sa trabaho natin. Tingnan po natin ang mga birthday. Ayan po, sa September 14, si Gabriel Orian. At sa 18, si Anya Sumaseyen, Albert Puente. At sa September 19, si Alessandra Maria. Happy birthday po! Tinatawagan na po yung may mga kaarawan at si Pastor. Yan. Tayo po ay manalangin pagka panalangin po natin si Brother Albert. Yan, sa kanya pong darating na kaarawan. Yan, naradagdagan na naman yung kanyang edad. Di ba tayo pong lahat ay mag-release ng pagpipala sa ating mga kapatid dito. Tunay nga po, Panginoon, na kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo sa umaga nito ngayon po, Panginoon. Dinadalangin po namin sa iyo po, Panginoon, kapatid na Albert po, Panginoon, sa kanyang pong pagdiriwang ng kanyang pong kaarawan. Dalangin po namin po, Panginoon, patuloy siyang bigyan ng haba pang buhay, kalakasan ng kanyang pong physical na katawan, yung pag-iingat, patuloy niya rin pong maranasan sa kanyang pong ginagawang pagbibiyahe, pagkatrabaho po, Panginoon. Samahan mo siyang palagi po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon po, Panginoon, nagdadagdag mo sa kanyang buhay. Kaya naman po kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na lumalapit sa iyo, magre-release ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, na higit pa, Lord, sa kanyang po mga inaasahan. Salamat po mag-isa, iba pa po namin mga kapatid, na magdiriwang ng kanila po mga kaarawan at yung mga nagdiwang po, Panginoon. Lord, salamat sa binibigay mong naranasan sa mag-isa kanila po mga pagtatrabaho po, Panginoon. Patuloy na bigyan mo sila ng karunungan. Bigyan mo sila po, Panginoon, ng kalakasan ng kanila po mga physical na katawan. At patuloy, Lord, nasamahan mo po silang palagi po, ingatan po, Panginoon, sa lahat ng kanilang pong mga ginagawa. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang aming po sinasampalatayanan po, Panginoon. Alam mo, Lord, yung lahat ng aming pong mga pangangailangan. Alam mo po, Panginoon, yung aming pong mga kailangan sa buhay po, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala po, Panginoon, na anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang mga alalahanin na amin pong maranasan po, Panginoon, hindi po kami titigil sa amin po mga ginagawang pagsamba sa iyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe na patuloy mong binibigay sa bawat isa po sa amin, maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay po, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming ingatan po, Panginoon, sa aming gagawing pag-uwi po, Panginoon. At patuloy na ikaw po ang siyang magbigay po sa amin ng palaging kasabikan po, Panginoon, sa mga ganitong gawain. Kaya naman po, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, patuloy na kami po yung maasa na patuloy mo kaming
iingatan at bibigyan ng katagumpayan sa lahat ng aming pong mga gagawin. At sa mga nalalabi pa pong oras sa maghapon po na ito, Lord, angkin po namin yung tagumpay na ipagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Nawa itaglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay palagi po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you.